Ngayong araw guys, part 3 na nga ng pangangawil natin at grabe guys, dalawa-dalawa na yung mga isdang nahuhuli namin dito. Kaya nga umakyat kaagad kami sa treehouse namin para makapagluto at nag-food trip na rin kami. What's up guys, ngayong araw samahan nyo na naman kami sa ating another adventure. Dito nga guys, maaga kami tinanghali ng gising gawa kasi umulan kanina. Kaya nga guys, mapapansin nyo ngayong araw ay makulimlim pa rin yung panahon, pero kahit papano naman guys, itumila yung ulan. Ito nga pala guys ang gagawin nating pamain ngayong araw kasi wala tayong hipon na medyo malalaki. Ang tawag nga pala guys dito sa hipon na to ay hipong uluhan. Ginagamit namin to guys alternatibong pamain pag wala kaming mahuli ng hipong pasaw, pero madawi rin naman kasi guys at dinadawi din to ng mga isda. Medyo maliliit nga lang sila guys, tapos medyo silag yung kanilang katawan. Pinanatili nga lang namin guys buhay ito para mapansin agad sila ng mga isda. Tapos ganito nga pala guys yung pagkakabit namin dito sa kawil. Medyo maliit na kawil nga lang palang gamit namin ngayong araw kasi maliit din tong pain namin. At dito nga guys kami pumesto ni Dugong sa gitna ng ilog dito sa lugar namin. Medyo mahina kasi guys ang agos ngayong araw, kaya dito na rin kami pumesto. At yan na nga, nagpa-practice na nga kami ni Dugong kung paano higitin yung mga mahuli naming isda. Maya-maya nga lang guys, habang nagkwekwentuhan kami dyan ni Dugong, di ko alam, dinawi na pala yung pangawil ni Dugong at chillax na chillax lang siya doon sa likod ko. Pagkaangat nga guys ni Dugong nung nahuli niya, isdang tandain agad, good size din guys, medyo malaki na. Kaya nga guys, kitang-kita nyo, lumalangoy-langoy pa yan, gusto pang makawala, pero sabi ko malabo na siya makawala kasi si Dugong ang nakahuli sa kanya, isa sa mga matinik na mga isda dito. Grabe, si Dugong ang nakahuli sa amin ngayong araw, kaya tuwan-tuwa na naman yan at pinahihilian pa niya ako. Ayan o, padila-dila pa nga yan guys sa akin. Napakalasa nga pala guys itong isdang tandain kung makakatikim kayo. At habang nagkwekwentuhan kami ni Dugong dito tungkol sa mga buhay-buhay namin, bigla na naman hinigit yung kanyang pangawil, kaya napatingin ako sa kanya. Kala ko naman guys, sobrang laki nung dumawi sa kanya, pagkaangat niya isang maliit lang palang tandain. Pero pwede na rin naman yung guys siyang pang-ulam, kaya sabi sa akin ni Dugong naihili na naman daw ako sa kanya kasi nakakadalawa na daw siya, tapos ako wala pa. Kaya sabi niya sa akin 2-0 na daw. Sabi ko sa kanya, ano yan, basketball, talaga nag-i-score ka. Ito na nga pala guys yung dalawang nahuli ni Dugong, nilagay pa namin doon sa timba para manatiling buhay at fresh talaga. Kaso nga lang guys, maya-maya habang nagkwekwentuhan kami, ito na pala ang pagbago ng sitwasyon. Biglang may dumawi sa akin guys, sobrang lakas, kala ko sobrang laki. Nung pagkaangat ko guys ng pangawil ko, kala ko naman malaki, ito lang pala guys, nagdalwa pala sila kaya medyo malakas yung dawin nila. Pero parehas good size guys yung nahuli ko, kaya iniinggit ko si Dugong sa part na yan. Sabi ko isang higitan ko lang, dalawa agad yung nahuli ko at binababa ko pa ngayon sa tubig at pinapahili ko sa kanya. Sabi ko sa kanya guys, ganito ang malupit mga well, dalawa agad ang huli, isang angat lang. Ito nga pala guys ang tawag sa isdang to ay bakuko, tapos ito namang nasa baba ay tandain. Nilagay ko na rin nga agad guys dito sa timba namin may tubig para mabuhay pa, para hanggang mamaya guys ay fresh na fresh pa rin yan. Kaya nga sabi ko kay Dugong, hindi na niya ako mapapagpahilian kasi parehas na kaming dalawang huli. Ayan, tuwan-tuwa na rin naman siya doon sa likod ko. At habang hinihigit ko nga guys dito yung pangawil ko, hinigit din ni Dugong yung kanya kasi sabay daw na may dumawi sa amin. Kala ko nga lang guys, nagkasabitan kami ng nylon, pero hindi pala, parehas palang hinigit yung aming mga kawil. Grabe, sobrang tuwa talaga namin ni Dugong sa part na to. Ang nahuli nga pala ni Dugong dito, isdang bagaong. Tapos ito naman guys, nahuli ko, isdang tandain din. Sa sobrang tuwa nga guys ni Dugong dito, kung makikita nyo, nilips to lips niya yung bagaong. Kaso nga lang guys, parating na yung ulan sa amin doon sa likod. Talagang pumuputi na yung tanawin doon sa bundok, parating na yung ulan. Kaya nga sabi ko kay Dugong, bilisan niya ng tanggal at aalis na rin kami, tatabi na kami. Total marami na rin naman kami nahuli at pwede na rin iulam. Baka kasi guys magkasakit ulit kami tapos mabasa yung cellphone namin, kaya sabi ko sa kanila umalis na agad kami dito. Kaya nga ayun, nagsagwa na agad kami papunta dun sa treehouse namin. Pagkarating nga namin guys dito sa may baba ng aming treehouse, tinaktak lang namin dito yung mga nahuli namin. Eto na nga pala guys, ilang peraso lang pero pwede na rin namin pang ulam, 3 yan. Fresh na fresh pa yan guys at buhay na buhay pa. Isisiga nga lang namin guys yan sa sinigang sa sampalok yung medyo maasim-asim. Kaya nga sabi ko kay Dugong, ano pang iniintay natin, let's go eat na. Ayan, suminyas na naman siya ng food trip, tapos ikikisan pa niya dito yung isang isda. Grabe, sana pagdating ng araw may makisan din si Dugong na tao, puro na lang kasi laging isda. Pagkarating nga namin dito sa taas ng aming treehouse, pinalinisan ko agad kay Dugong at pinalisan ng kaliskis yung isda. After nga lang niya guys malinisan yung mga isda, nagpasiga na rin ako dito ng apoy at nagpainit na rin ako dito ng tubig para maisalang na agad namin yung aming lulutuin. Habang hinihipan ko nga guys dito yung apoy, nagsasasayaw si Dugong dito sa likod ko, talagang good vibes na naman siya kahit maulan. Nung medyo mainit na nga guys yung tubig, naglagay na rin ako ng sibuyas at bawang dito tapos itong siling green. At nung medyo kumukulo na guys yung tubig, sinunod ko na rin yung mga isda natin dito, pinagsama-sama ko na rin talaga sila guys. Tatakluban nga lang natin to para maluto yung isda, tapos nung medyo kumukulo na ulit, nilagay ko na tong mga gulay natin, itong ating okra tapos talbos ng silit, mga kamatis.
Hintayin nga lang natin guys yan maluto yung mga gulay tapos nilagyan na rin namin itong sinigang sa sampalok. Ito kasi guys ang magpapaasim dito. Grabe, mukhang mapapahigop kami ngayong araw na mainit-init at maasim-asim na sabaw habang umuulan at umaambon dito sa lugar namin. Sakto guys kasi malamig yung panahon at napakalamig rin ng simoy ng hangin kaya nga hinigop agad dyan ni Dugong at titikman na daw kaagad niya. Sabi niya sa akin napakasarap daw nung niluto namin pero sa palagay ko wala namang masamang luto kay Dugong. After nga guys maluto ng aming isda, ito na nilagay lang namin dito sa mangkok at pupudripin na rin kaagad namin yan ni Dugong. Kita nyo naman guys talagang langis-langis pa yung isda natin kasi matataba sila. May dala rin nga pala guys kami ditong bahaw ni Dugong tapos eto na nga guys kung makikita nyo dito talagang natatakam na kami sa part na to. Kaya nga sabi ko tama na ang video kaya nga let's go kainan na agad. Hinigop na naman nga agad ni Dugong dito yung sabot. Pinalasahan ko sa kanya kung anong lasa. Kita nyo naman guys kung anong resulta. Masayang masaya si Dugong kasi sobrang sarap niyan. Kaya nga kinuha ko agad dito at nilagyan ko agad ng sabaw yung aming mga plato. Ito kasi guys ang favorite namin, maasim-asim. Hindi na naman guys maiguguhit yung mukha ni Dugong sa sobrang saya dito sa part na to. Kaya guys samahan nyo muna kami ulit mag food trip dito sa ating treehouse. Kita nyo naman kinurit agad ni Dugong yung isang isda dito at para i-food trip oh. Ayan na nga guys oh. Grabe, napakasarap naman ng mga ngitian at kain ni Dugong ngayong araw. Siyempre ako kumakain na rin dito sa gilid. Nagpapasimple lang ako, kunyari hindi ako matakaw. Pero sa part na yan guys, gutom na rin ako. Kaya nga hinahapit ko na rin yung pagsubo dito. Ayan oh. Lalagyan ko nga lang guys ng isang kamatis at talbos ng sili yan. Tapos isda talaga naman guys, quality yan pagsubo mo. Ang sarap talaga guys mag food trip dito sa treehouse natin. Nakaranas na ba kayo ng mga ganitong style guys? Ng mga ganitong banding yung na magkakaibigan? Kaya nga guys, salamat sa mga nanonood dyan at huwag nyo sanang kalimutang i-share tong video natin na to. Lagi kayong mag-iingat guys at salamat sa solid na suporta. Kaya kita-kits na lang ulit tayo bukas sa another adventure namin. Salamat sa panonood guys. Ha.